message natin for tonight is developing a heart for God. Ayan, so parang kasi gusto ko rin naman matapos itong February, 'di ba? Na may nangyayari sa preaching tsaka sa mga buhay natin. And 'di ba, may mga pagkakataon na gano'n na kahit nagpe-preach ka, nagse-share ka ng word of God, parang wala lang, 'di ba? Parang antigas pa rin ng mga tao. Pero salamat sa Panginoon dahil ang word of God is like a hammer, 'di ba? Kailangan mo lang i-apply palagi, 'di ba? Kailangan mo lang ipokpok palagi, 'di ba? And then magugulat ka, yung puso na stone na 'yon, 'di ba, ay magiging heart of flesh na. Kaya ngayong gabi na to, we decree and declare na magkakaroon tayo ng puso para sa Diyos. Tinry ko na makagawa ng yung parang heart of God, yung tungkol naman sa puso ng Diyos. Pero yun nga, kagaya ng mga sinabi ko sa inyo noong nakaraan, pag-usapang puso ng Diyos, wala talagang flaws ka na makikita, wala kang mistake na makikita, wala kang karumihan na makikita. 'Di ba? Ang puso talaga ng Diyos ay pure, 'di ba? Ang puso ng Diyos ay gusto niya yung lahat para sa ikakabuti natin, 'di ba? At ang puso ng Diyos, ang gusto niya lahat maligtas, 'di ba? Wala siyang gustong mapahamak, gusto niya lahat magbago, 'di ba? At mag-come to repentance. And sa pag-aaralan nga natin ngayon, yan nga, makikita niyo yan sa 1 Samuel 16. Yan yung time na hahanap na ang Diyos, 'di ba? Pinapahanap na si Samuel ng papalit kay Haring Saul, at natagpuan nga at inutos niya, 'di ba, na si Haring David ngayon. Kaya ngayong gabi na to, I declare, 'di ba, na magkakaroon tayo ng puso na para sa Diyos. At yung puso na 'yon, 'di ba, is matututunan natin sa pamamagitan ng puso ni David. Ang society nga daw natin ngayon, next natin yung picture, ay obsessed sa physical appearance, di ba? Kaya naman yung mga tao, talagang nag-enroll sila sa mga health clubs, kung tawagin, sa mga gym, di ba? Para mag-workout, para ayusin yung mga physique, di ba? Para pagandahin yung mga physique nila. And also, yung mga industry ng plastic surgery ngayon, 'di ba? Talaga namang umaarangkada kasi maraming gustong magpalit ng ilong, 'di ba? Magpatangos, 'di ba? Mag-alis ng anong tawag dito? Yan, magtanggal ng panga, 'di ba? Ayusin, 'di ba? Kasi nga nakikita nila na ang daming mga dapat ayusin sa buhay nila. And meron ngang nagjo-join sa mga Weight Watchers para talagang bantayan ang health and fitness nila. Pero wag niyo akong ma-misunderstood. When it comes sa health and fitness, talaga namang go tayo dyan, di ba? Gusto natin yan. Pero pagdating sa Diyos, iba ang standard ng Panginoon. Kasi nung time na si Samuel ay naghahanap ng lalaki, napapalit kay Haring Saul, ito yung sinabi ni Lord. Sabi niya dyan, Samuel, do not look at his appearance or his stature, because I have rejected him. Di ba? Man does not see what the Lord sees, for man sees what is visible, but the Lord sees the heart. Na ang Diyos, ang sinasabi dito, tumitingin siya sa puso ng tao at hindi sa itsura, di ba? Pero ang tao nga, nagbibigay siya ng high price sa mga externals, pero God examines deep within that man for something more. Yan, nandyan ba yan? Sabi dyan, man judges one on the basis of one's appearance, but God critiques the heart. Kaya yun ang isipin natin ngayong gabi na to, na ang Diyos, tumitingin siya sa puso, hindi siya sa physical nakatingin, di ba? And sa biblical thought nga, ang heart daw ay ang central organ that controlled all activities, thus determining one's character of living. Kaya sabi nga dyan, the heart housed the place where qualities worth having in our lives were first form. Sa puso, 'di ba? Na i-form lahat ng 'yan. And the heart embodied the womb of character. Ika nga, ang lahat ng mga karakter ay nasa puso. Kaya nga sabi ni Bishop, kung meron daw pinakamadumi na parte ng katawan ng tao, hindi yung mga daliri, hindi yung mga kuko, hindi yung paa, 'di ba? Ang pinakamarumi daw na parte ng katawan ng tao ay ang puso. Bakit? Kasi diyan na itatago yung mga kasalanan, diyan na itatago yung mga hidden agenda, 'di ba? Yung mga secret sin nga, 'di ba? Ay nandiyan lahat. Kaya naman, yan ang tinitingnan ng Panginoon. Pero pagdating kay David,
Sabi nga dyan, no, David's heart was right. Siya ay mapayat, di ba? Na little sheep herder who became king of Israel and the man whom Samuel sought and found to succeed Saul. Kung titingnan natin, no, si David, he was a mighty warrior, a valiant general, inspired leader, successful businessman, skilled marksman, and a gifted psalm writer. Pero alam niyo ang kinabiliban ng Diyos sa kanya, but the thing that impressed God about David was his heart. Hindi bumilib ang Diyos, 'di ba? Dahil businessman si David, dahil siya ay magaling na sundalo, 'di ba? Siya ay magaling na tagapaglaban, kundi bumilib si Lord kay David dahil sa puso na meron si David. Kaya kayo, pag tinanong kayo, ganun ba ang gusto nyong mangyari sa inyo? Nakabaliban kayo ng Panginoon hindi dahil sa posisyon meron kayo, hindi dahil sa sa taas ng sweldo na meron kayo, hindi dahil sa gwapo o maganda kayo, kundi kinakabiliban kayo ni Lord dahil bakit? Maganda yung puso nyo. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, magandang puso. Yan ang goal natin ngayong gabi na to. Maayos, maganda, dalisay, puro, 'di ba? Holy na puso before God. Kasi ng mga nakaraan, alam nyo, bago nga daw baguhin ng Panginoon ang church, una niyang babaguhin yung mga pastor. Kasi minsan may mga pagkakataon nga na gano'n, 'di ba? Na kumbaga parang on fire ka, 'di ba? Talagang pag nag-worship ka kay Lord, gusto mo the best. Pero minsan dahil sa kamunduhan, dahil sa mga nakikita mo sa social media, nakikita natin o na-experience natin sa mundo, minsan yung fire na yon nahihipan. Diba? And ayoko mangyari yon na, kumbaga, halimbawa, pag hinipan ng demonyo yung mga fire, hahayaan na lang natin. Minsan may mga ganun tayong parang pagkakataon na madadama mo sa tao na ito parang malayo na to kay Lord. And ayaw natin na mangyari yung ganun. Kasi parang nakaranas na ako ng ganyan eh. Parang sa labas-labas, okay naman. 'Di ba? Kumbaga parang mama-showy ang mga tao. 'Di ba? Parang show lang kumanta, show lang tumugtog, show lang ganito. Yung pala may hidden agenda na, may hidden secret na. Pero ngayon, ang gusto ng Panginoon sa atin is magpa-search tayo ng mga puso natin sa Panginoon. 'Di ba? Minsan may mga hinahanap tayo, 'di ba? Nalaman ng prayer meeting noon. Tapos ngayon wala na, 'di ba? Bakit? Kasi they allow, 'di ba, the devil na agawin sila, 'di ba? Na dati perfect simba siya, na aawardan pa siya ng mga perfect simba kasi gusto niya ma-perfect niya talaga kasi para kay Lord. Ngayon hinahayaan niya lang na kahit simba wala siya. 'Di ba? Kumbaga parang ibig sabihin, slowly ang demonyo kasi hinihipan, 'di ba, yung mga apoy natin, and ayaw natin 'yan na mangyari, 'di ba? Kaya sabi nga dito sa Acts 13:22, ito ang comment ng Diyos kay David, di ba? Sabi, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will carry out all my will. Na kung ikaw, may comment si Lord sa'yo, anong gusto mo? Di ba? Ito, nawa, ganyan ang comment ni Lord sa atin. Raylene, di ba? A woman after God's own heart. Nakakakilig yun, di ba? And sabi nga, David allowed God to mold and fashion his heart into that which would be pleasing to him. Kasi si David, hinahayaan niya na baguhin siya ng Panginoon, di ba? And God focused on his character more than physical stature. He concentrated on his integrity and not just outward looks, di ba? Kaya may tanong dito, ikaw ba at ako, can you and I develop a heart for God as David did? Anong sagot? Yes, 'di ba? Pwede tayong magkaroon ng puso na kagaya ng kay David. But before we examine paano, let's identify what will destroy a heart for God. So itong mga bagay na ito, i-take note nyo to kasi napakahalaga nito para hindi tayo bigla-bigla na lang nagbabago ang mga puso natin. So unang-una, what will destroy a heart for God? Ano ba ang sumisira ng puso para sa Diyos? Sabi nga, ang physical heart daw natin, pinosisyon yan ng Panginoon, ng ating Creator para maproteksyonan against harm. Diba? Kaya talagang inano niya yan, nilagay niya yan sa kaloob-looban. Pero hindi ganun ang kaso o lagay ng ating spiritual heart. Ang spiritual heart natin ay napaka-susceptible to all kinds of harmful diseases and influences.
that might jeopardize its integrity. So ibig sabihin, pwedeng maliko, pwedeng mapahamak. That's why ang sabi ng Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for it is the source of life. 'Di ba? Ang sabi ng Bible, sa lahat ng bagay, ang pinakagwardyahan mo, puso. Kasi delikado 'yan. Pag yung puso na 'yan nadali, pwedeng yan, 'di ba? Mapahamak 'yan. Kaya sabi nga, the health and productivity of the heart cannot be assumed. It must be constantly protected toward of these destructive forces. 'Di ba? Kaya naman dapat bantayan mo yung puso na 'yan. 'Di ba? Kaya nung Valentine, sino sa inyo ang inabutan lang ng roses bumigay na. 'Di ba? Nung love month itong February may nanligaw lang sa iyo, bumigay ka na agad. Binigay mo na ang iyong pagkababae, 'di ba? So sana iniingatan natin 'yan, yung puso na 'yan. Gaya ng pag-tempt ng kaaway, 'di ba? Huwag natin hahayaan na basta-basta lang tayong itempt ng demonyo. So yun ang mga nakaka-destroy ng puso. Una, sabi nyo nga, parang nakakagulat, no? Success. Pero, yan ang katotohanan. Isa sa mga nakakapag-destroy ng puso ng tao ay ang success. Sabi nga dyan, no? Success crowds our heart with things and the signs of our accomplishments. Ngayon, kapag marami ng ganyan, it tends to puff up our heart with counterfeit accolades, causing us to say, look what I have done. Di ba? Pag sinabing accolades or accolades, parang pride siya. Di ba? So, ganyan daw ang ginagawa ng success sa ating mga puso. Kaya dapat, pinaka-safe dyan. Kapag naging successful ka, don't park on your success. Mag-move forward ka. Di ba? Bakit? Kasi kapag nag-park ka dyan sa success na yan, pwede ka ngang mag-puff up. Ibig sabihin, pwede kang yumabang. Di ba? Tingnan nyo, na-accomplish ko. Oh, laki na ng sahod ko ngayon. Hindi nyo na ako pwedeng utusan dito sa church. Di ba? Ganda na ng trabaho ko. Hindi nyo na ako pwedeng pag-outreachin dyan. Di ba? Kaya madalas, ang puso ay nasisira ng success. Kaya di ba, sabi ko nga sa inyo, mga estudyante pa lang kayo, hindi pa kayo nagtatrabaho, sinasabihan ko na kayo. Saan man kayo dalhin ng Panginoon, magkano man ang sweldohin nyo pagdating ng araw, huwag nyo ilagay dito. Di ba? Huwag nyo ilagay sa ulo nyo yung success, yung prosperity na nararanasan nyo. Kasi kapag nilagay nyo yan dito, yayabang kayo, di ba? At magiging matigas ang puso nyo towards God. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat humble lang. Di ba? Kasi minsan, kapag masyado ka ng successful, di ba? Top 1 ka, summa cum laude ka, di ba? 101 ang grades mo sa mathematics, di ba? Pwede kang yumabang di ba? Matahin mo yung kapwa mo. So, dyan nadadamage ang puso because of success. Pangalawa na, pero again, hindi masama yan, Gusto nga ng Panginoon, di ba, maging successful tayo. He will crown our effort with success. Pero, again, bantayan mo. Okay? Pangalawa naman, selfishness. Yung pagiging makasarili. Sabi nga dyan, selfishness shrinks our heart to where there is room for only three. Sino yung mga yon? Me, myself, and mine. Sabi, or I. Diba? It becomes grotesque and unable to face life because it alienates the needed life support of others. Pag sinabing, grotesque, katawa-tawa. Ayan. So, parang ganon ang nangyayari sa puso. Diba? Kapag ikaw ay selfish, na nagsishrink siya, ibig sabihin, umuurong, lumiliit, to the point ang kasya na lang sa puso mo ay me, myself, and I. Di ba na minsan hindi mo na napapansin, nakakatapak ka na pala ng ibang tao, di ba? Yung ibang tao wala nang halaga sa'yo, di ba? Masyado mo nang minamaliit, di ba? Yan ang pagiging selfish. And alam ko naman sa inyo, nakakita na kayo ng ganyan ng mga tao, di ba? Kumbaga parang may nakita kayong mga makasarili, ang danger, ang warning doon, wag mo nang gagayahin. Di ba? Beware. Bantayan mo ang sarili mo. Pangatlo, alam nyo ba na nakakapag-destroy din ng puso ang pagiging slothful o pagiging tamad. Tamad. Di
Diba? Sabi nga dyan, no, sloth dries up the heart with inactivity, laziness, and lack of service. Diba? Sabi, the heart is like love. It functions to maximum capacity as it pumps out service to others. Kaya isa sa nakakapag-destroy ng puso, yung katamaran. Diba? Kapag ikaw daw ay tamad, ayaw mong maglingkod, nagde-destroy yan ng puso mo. Kaya pansinin nyo, sino ang lumalaki ang puso patungkol kay Lord? Sino yung na-enlarge? Diba? Yung serve ng serve. Yung outreach ng outreach. Yung hindi tumitigil sa kakalingkod sa Diyos at sa tao. Diba? And sabi nga, it functions to maximum capacity as it pumps us out service to others. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang tamad. Kaya kung gusto mong mag-improve ang puso mo, i-practice mo, i-exercise mo, di ba? Kagaya nga ng post ni Ate Ruth, ang heart daw ay isang muscle, di ba? Na dapat pina-practice, ina-exercise, di ba? So sa paano 'yon? Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng service natin. Pang-apat, sin. What will destroy a heart for God? Kapag may kasalanan. Sabi nga, sin hardens the heart to the things that really matter in life. Ayan. So, ang kasalanan daw ay talagang nagpapatigas ng puso. Sabi, the heart becomes blackened like a chain smoker's lungs as it is separated from its life source, God Himself. Diba? Nakakita na ba kayo ng ng baga ng isang chain smoker? Diba yung baga daw noon, pag in-x-ray mo o pag tiningnan, maitim na siya, parang punong-puno na ng yung web, diba? O kaya naman yung parang, basta black na siya. Ganon din daw ang puso. Kapag tayo ay hinahayaan natin yung kasalanan na patigasin yung puso natin, yan, panay, na yan, black na yan. Kaya nga, sabi nga ng Beatitudes, diba? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kapag malinis ang puso mo, pure yung puso mo, dun mo lang makikita ang Diyos. Pero kahit kailan, halimbawa, pag inaalaw mo yung kasalanan na napatigasin ka, yan, dyan na nagkakaroon ng mahirap yan. And ang puso natin, naalala ko nga yung, diba, nung kailan ba yun? Nag-retreat tayo sa Bulacan, nung habang nag-worship tayo, diba, may pinakita si Lord sa akin na, parang vision siya, na yung mga puso natin, nakakonect talaga dun sa napakalaking puso niya. Tapos yung puso na yun na nagpapump ni Lord, yun ang nagbibigay sa atin ng buhay. And yun nga yung verse na naalala ko na, in Him we live and move and have our being. Na sa pamamagitan ng puso ng Panginoon, dun tayo nabubuhay. Ngayon, kapag tinanggal mo yung connection na yun, diba, dun ka mamamatay. Halimbawa, ayaw mo na ng connection sa Diyos. Ayan, doon na mamamatay yung puso na yun. E naalala niyo yung creation. Sa creation pa lang, di ba, may turo na. Halimbawa, nung gusto ng Panginoon na lumikha ng mga isda, kanino siya nagsalita? Di ba? He spoke to the sea. Nung gusto ng Panginoon na mag-create ng mga ibon, He spoke to the sky. Di ba? Tapos, halimbawa, nung nag-create ang Diyos ng tao, kanino siya nagsalita? He spoke to Himself. Diba? Tapos ngayon, kapag ko na rin naman, pinag-aralan mo, ano daw ang mangyayari sa isda kapag inalis mo siya sa dagat? Mamamatay. Ano daw ang mangyayari sa ano nga ba? Sa bird. Sa puno. Kapag binunot mo siya, mamamatay. So, ganun din daw. Sa mga tao, once na tinanggal mo siya sa Diyos, inalis mo siya sa Diyos, mamamatay siya. Kaya dapat, huwag tayong aalis talaga sa Diyos. Huwag tayong tatalikod sa Diyos. Kasi, yun nga, you will die. And panglima, ito, nakakagulat din to. Isa rin pala sa nagde-destroy ng puso natin ay ang stress. Sabi mo nga sa katabi mo, stress. Ayan. Kumbaga parang ang stress pala, it breaks the heart by placing unnecessary demands on it. Kapag masyado ng maraming stress yung puso mo, nade-destroy yan. Kaya sabi the heart crumbles under the pressure. It fails to recognize the power that has been made available to prevent anxiety.
So ano yung mga nakaka-destroy ng puso? Unang-una, balikan nga natin, success. Pangalawa, selfishness. Pangatlo, sloth o yung pagiging tamad. Pang-apat, sin. Panglima, stress. And sabi nga, lahat ng destructive force na yon is a disease that must be held in check. Ayan. Kaya, kunwari, nasa doctor's office ka ngayon. Di ba? Siya ba ay makakakita o makakadetect ng heart disease sa puso mo? Sabi, are any of these diseases keeping you from living for God? Meron ba sa mga nabanggit na yon ang humahad lang sa'yo para makapamuhay ng wasto sa Diyos? Sabi, are they negatively influencing your character? So kung meron man, dapat baguhin natin yan ngayong gabi na to. So ngayon, pangalawang puntos natin, point, how to develop na a heart for God. Paano nating i-develop yung puso natin para sa Diyos? Sabi nga, hindi daw to difficult as it may sound. Hindi to mahirap. Sabi, it involves concerning our heart with the concerns of God's heart. Kailangan mo lang na paltan ng mga concern ng Diyos, yung puso mo, di ba, na dapat nako-concern ka rin. Sabi, we must develop those qualities that are worth having in our lives. Kaya yung mga sasabihin natin dito, sabi nga dyan, each of these step is an antidote. Sabi nyo, antidote. Yan, cure or a remedy to the diseases we have just discussed. Based on David's life, they provide the necessary ingredients for developing a heart for God. So ano-ano yung mga yon? Kung may mga problema tayo sa puso natin, ito yung mga solusyon. Number 1, basa. Ayan. So, kung ang puso natin ay kailangan ng kagalingan, 'di ba? Kailangan i-repair yung mga puso natin. Ano ang dapat nating gawin? Maging humble tayo in spite of our success. 'Di ba? Na kahit may tayo, 'di ba? May mga nararanasan tayo na success, kailangan maging humble pa rin tayo. And ang makikita natin 'to sa buhay nga ni David, 'di ba? Without a doubt, si David talaga is a successful person. Successful siya. Bakit? Kasi dito pa lang sa 1 Samuel 18:14, sinasabi na yan. And continued to be successful in all his activities because the Lord was with him. Diba? Sino yung tao na sinasabi dyan? Si David. Diba? Na successful daw siya. And magmula nga nung time na yon na si David ay humarap kay Goliath, sunod-sunod na yung success. Tama? Ni David. Diba? At dumating nga yung time na siya na yung nanguna sa mga army ni Saul. 'Di ba? Sabi ng 1 Samuel 18:5, David marched out with the army and was successful in everything Saul sent him to do. Lahat ng mga pinagawa ni Saul sa kanya, nagtagumpay siya. Naging successful siya. And dito pa nga, 'di ba, umentrada na nagseselos na si Saul sa kanya. Bakit? Kasi kumakanta na yung mga babae, 'di ba? Ang kanta nila, ito 1 Samuel next natin, 18:7. Sabi, Saul has killed thousands, but David his tens of thousands. Diba? Nangaasar yung kanta nila, diba? Saul has killed his thousands. Hindi natin alam kung paano nilang kinantayan. So, asar na asar si Saul nung time na yan, diba? Pero, si David, hindi umakyat nga, diba? Sa, sa utak niya yan, di ba? And kabaliktaran naman yung nangyari kay Saul, di ba? Sabi nga, it was David's success that drove Saul insane with jealousy and envy to the point na parang mababaliw na nga si Saul, di ba? And alam niyo, napakaganda na lesson na matututunan natin kay David. Ito, sabi, we learn from David that one can be successful and still have a heart for God. Sabi mo sa katabi mo, possible pala yun. Di ba? Possible pala yun na pwede kang maging 99 sa math, pero humble pa rin. Di ba? Possible pala yun na top ka pa rin sa school, pero humble pa rin. Hindi ka nangahamak ng mga may palakol. Di ba? Possible pala yun, di ba, na maging mataas ang sweldo, pero hindi nanlalait ng kapwa. Di ba? Hindi isinasantabi si Lord, nananalangin pa rin. Di ba? Sabi dyan, no, but in order to keep success from crowding God out of the heart, it must be kept in check. Lagi mo dapat chine-check. Di ba? Kaya nga naman, di ba, sa mga
di ba, nagpapa-ospital, di ba? Laging may check-up 'yan. Di ba? Yung mga lalong-lalo na yung mga mayayaman, di ba? Sila may regular check-up sila para i-check ang sugar, di ba? Ang asin. I-check ang sugar, i-check ang dugo, di ba? Lahat na i-check ang mata, di ba? May mga regular check-up yung mga yan, lalong-lalo na ang mga mayayaman. Tayo na asa kay Lord. Hindi, ayan. By faith. By faith, maayos ako in Jesus' name. Diba? Kumbaga parang, ayun nga. Pero sila, laging chine-check up yan. Pero tayo nga, dapat ang lagi nating pinapacheck kay Lord ay ang puso. Sabi nga dyan, the antidote is humility. Tas yun nga, ang gamot dyan sa pagiging mayabang, para maiwas ang mayabang ay humility. O ngayon, ano ang humility? Humility is not lowliness or to be humiliated or to be abased. Diba? Anong sabi ng humility? Sabi dyan, humility, sabi, one does not have to be a doormat to humankind to be humble. Hindi naman laging ganon na dapat magpaka-doormat ka. Sabi, humility is simply recognizing the grace and mercy of God. Diba? Na dapat lagi mong tatandaan, when it comes to success and accomplishment, humility recognize where these things come from. Di ba? Na dapat alam mo saan ba galing yan. Di ba? Naging successful ka, naging victorious ka. Sino nagbigay nun? Di ba? Walang iba kundi si Lord. Di ba? Kaya nga yung mga matanda may term dyan, di ba? Sa awa ng Diyos. Di ba? Nakagraduate ang anak ko. Di ba? Si Paul lagi niyang sinasabi sa testimony niya, awa po ng Diyos, hindi po kami nagkakasakit. Yan, buti na lang may awa ang Diyos. 'Di ba? Kaya yun nga eh. Kaya kumbaga pero maganda nire-recognize natin, 'di ba? Kung saan galing yung mga nararanasan natin ngayon. Amen. 'Di ba? O nga na naging successful ka pero sinong nagbigay? 'Di ba? Hindi yung ako. Talino ko, pastor. Alam niyo ba 'yon? Magaling ko, pastor. Glory to God, ha? Diba? Kaya tayo, tinuturuan nating mag-glory to God ang mga tao. To God be the glory. Diba? Kasi galing sa Diyos lahat ng yan. And natuwa naman ako kasi nakatatlo na tayo na groundbreaking, diba, kaila Berna. Kala mo programa ng church kung makapagsabi. Kala mo kasama sa program ng church. Napansin ko lang kasi, halimbawa, yung kaila Sir Briones, tapos yung kay Reyes, yun mga iba? Yung Daisy. Tapos itong nakaraan kasi Reyes ulit. Parang kada nag-share nga ako sa kanila, parang ang lagi nilang speech sa dulo, galing daw kay Lord yun, kaya nagpapasalamat daw sila kay Lord dun sa lupa, sa bahay na binigay. Parang nakakatawa kasi napapaalalahanan sila na lahat ng bagay na meron sila, 'di ba, ay galing sa Panginoon. 'Di ba? And yun nga, kanari kapag nag-i-speech din, nag-i-intro si Berna, laging ganun din, 'di ba? Kumbaga milestone daw 'yon na dapat pagpasalamat kay Lord. Kasi ganoon naman talaga. Okay? Kaya nga ito si President Harry Truman, 'di ba? Kasi naging president siya ng United States nakilala niya at nakaranas siya, naka-encounter siya ng mga taong ang yayabang, 'di ba? And nakita niya na yung mga mayayabang na 'yon later on nag-fail din. 'Di ba? Talagang mga nagsibagsakan din naman. Bakit? Kasi yun daw yung sinasabi nga ng Bible na laban si Lord sa mga proud, 'di ba? Ayaw ni Lord ng mga mayayabang. Kaya nga sabi dito, the arena of politics or sports or business or even nga religious community teaches us that success and humility often don't mix. Minsan hindi nagmi-mix 'yon. Para daw water and oil, tubig at langis, they seem to dispel the other. But in so doing, a fall is certain. Pero ganun pa man, kapag yumayabang ang isang tao, sure na sure, ang kasunod niyan, lalagpak na ang isang tao. Diba? Kaya nga, sabi dito ng 2 Samuel 22:28, sabi, you rescue an afflicted people, but your eyes are set against the proud, you humble them. Diba? Kaya yun yung ang sinasabi ni David. Diba? Kaya tayo, angas natin, 'di ba, na maging proud.
O kaya naman maging mayabang, 'di ba? Kung 'yan ang sinasabi ng Bible. And sabi naman ni John Henry Howitt, ayan. Sabi niya, a man's devotion is apt to dwindle as he becomes more successful. Our piety does not keep pace with our purse, yung bulsa. O kaya naman, lalagyan. Absorption in bounty makes us forgetful of the giver. We can be so concerned in the pasture that the shepherd is forgotten. Our very fullness is apt to become our foe. Diba? Kaya minsan yung sobra natin, yung kapunuan natin, minsan yan ang nagiging kalaban natin. Kaya naalala ko lagi dyan yung sinasabi ni Bishop Paul na when the tank is full, it's hard to be humble. Diba? Nakapagpuno daw, full tank ka, ang hirap maging humble, diba? Lalong-lalo na kapag driver ka daw, pag ang dami mong gas, parang lalo pag ang ganda ng motor mo, yung kayang isabak sa MCX, sa SLEX, sa NLEX, di ba? Yabang mo. Kaya pag ganon, yung mga mayabang na ganon, yun ang napapahamak, di ba? Yun ang mga may nababangga, di ba? Yun ang ano. Kaya ako nung una, talagang may lesson ako dyan yung unang nagkamotor ako, yabang ko pa kasi nun diba? Kaya sakto dun malapit kila Tita Lori sa Pepsi. Diba? Hindi pero although yung naman talaga siya ang mas mayabang. Yan, parang ako rin, parang sa part ko kailangan mag-ingat pala pag ganun, diba? Kasi sure na sure ang failure o kaya naman ang fall kapag mayabang ang isang tao. Kaya yan. Kaya dito, sabi nga dyan, the ultimate test of a heart for God is how do you, next natin, handle success. Sabi nga, ang pinaka-test daw ng heart is how you handle success. Sabi, the greatest test of our character is not adversity, but prosperity. Bakit? Kasi nga, pag adversity, pag problema, dyan tayo lumalapit kay Lord. Pero pag prosperity, dyan ka na di ba? Hindi ka na lumalapit sa Diyos. Pag okay ang lahat, di ba? Sabi, when things are going well, do you pray as often? Kaya pag, ang tanong dyan, kapag okay ba ang lahat, nagpe-pray ka pa rin? Sabi, when you are enjoying promotions and bonuses, do you recognize God as the ultimate source of those blessings? Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo nung mga nakaraan, pag ikaw pala humahawak ka na ng milyon, tsaka libo-libong mga pera, parang nakakaiba talaga ng isip. Di ba? Parang gusto mo bilhin landmark. Parang gusto mo lahat bilhin yung festival. Di ba? Talagang lahat ng makita mo gusto mong bilhin. Di ba? Kaya yan nga yung sinasabi ng Panginoon na bantayan mo yung sarili mo. Di ba? Kahit tao gusto mong bilhin. Gusto mo, magkano ka? Bilhin kita. Di ba? Kasayabang, di ba? Kasi kaya yan ang test. Di ba? Ng mga Kaya, di ba, kunwari ito si Rap. Pag si Rap naging engineer na. Tapos sumahod na ng 80,000 per hour. Di ba? O, gano kaya, huwag na akong pasimbahin dyan, ha? Di ba? Kaya ko sarili ko. Di ba? Pero ang test nun, paano kapag yumaman ka na? Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, paano pag yumaman ka na? Sabi mo, sunod-sunod na tanong, friend pa rin ba kita? Di ba? Kasi marami tayong ganun, di ba? Na friend, yumaman lang, yumabang na rin. Di ba? Di mo na makasabay kumain ng kikyam. Di ba? Lagi nang si ramen. Wow, ramen. Di ba? Lagi nang si kailangan 1,000 ang kakainin. Di ba? Wag ganon. Okay? Kunwari, noon, nakakakain kang ganyan, nakakadaan ka sa ganito, di ba? Humble ka pa rin. Lagi nga daw ang paa nasa kanal. Para mas humble. Ayan, dapat nasa ground. Okay? Amen? So, yan ang una. Be humble in spite of success. Pangalawa, be mindful of the shepherd. Ito, matatouch kayo kay David dito. Bakit? Kasi majority of the Psalms, siya ang may gawa. Diba? Tama? Next natin yung picture. Yung majority ng Psalms, diba? Ay marami. Siya ang may gawa niyan. And sabi nga daw, inspired siya and tandem siya with God. Diba? Kaya kung may totoong tunay na rock and roll, yung Psalms yon ni David. Bakit?
Kasi rock, si Jesus, di ba? Jesus is the rock. And He rolls the David's blues away. Di ba? Kumbaga parang, naisip ko nga, ano, kung totoong may rock song, ayan, yun yung mga psalm ni David. Di ba? Kasi nga, talaga namang sa pamamagitan ng mga psalms na yon, nawala ang kanyang mga problema. And sabi nga, marami sa mga psalms na yon ay nasulat ni David habang nasa Judean hillside siya, tending his flock of sheep, di ba? And they are expressive words directing his attention to his heavenly Father. Sabi nyo nga, attention. Yan. Ibig sabihin, kaya niya nagagawa yon, yung mga kanta, yung mga psalms, di ba? Kasi lagi niyang iniisip si Lord. Sino sa inyo ganon? Lagi niyong naiisip si Lord to the point na kahit sa CR, kumakanta kayo, kahit sa jeep, kumakanta kayo, kahit inis na inis yung katabi nyo, di ba? Sa boses nyo, kasi lumiliko, di ba? Kahit di naman lumiliko yung jeep, lumiliko yung boses, di ba? Pero si David, kaya siya nakakalikha ng kanta kasi mindful si David patungkol kay Lord. Lagi niyang naaalala si Lord. Kasi sabi nga ng Psalm 34:3, proclaim with me the Lord's greatness, let us exalt His name together. Tapos, pag meron siyang na-achieve, meron siyang success, di ba? Sinasabi niya pa sa mga tao, let us exalt His name together. Di ba? Yun ang lagi niyang sinasabi na parangalan natin ng Panginoon. Itaas natin ang pangalan niya. Di ba? Kaya dapat ganun din tayo. And alam niyo kung susumahin daw ang buhay ni David, dito yun makikita sa 2 Samuel 21 verse 1 na David inquired of the Lord. Na lagi niyang tinatanong si Lord, di ba? Regarding sa mga bagay-bagay, gegera ba kami? Go ba kami sa ganito? Di ba? Ipopush ba natin to? Lagi siya nagtatanong kay Lord. Lagi niya kinokonsulta si Lord. Kaya nawa, tayo rin, di ba? Maging mindful tayo kay Lord. Na lagi natin kokonsultahin si Lord. Lord, niyayaya ako ng barkada ko, ng kaibigan ko. Go po ba ako? Di ba? No. Sabi ni Lord. No. Kaya di ba? Alam mo kung ano yung gagawin. And sabi nga, he worshiped and lifted up the name of the Lord. Kaya sabi nga, ang antidote para sa selfishness ay is the exaltation of God. Ito, makinig kayo maigi, whereas selfishness shrinks the heart. Panay esh kasi. Shrinks the heart. The exaltation of God naman expands the heart. Diba? Yung selfishness, lumiliit yung puso, umuurong, pero yung exaltation ni Lord, pag kay Lord, it expands the heart. Kaya meron din ako nakita dati na vision nga, na habang nag-worship tayo, meron daw tayong mga lalagyan, mga vessel, tapos habang nag-worship tayo kay Lord, tapos pataas ng pataas yung worship natin, yung mga vessel natin na yon, yung mga lalagyan, lumalaki. Di ba? Tapos dahil nga lumalaki siya, ang daming pwedeng ilagay ni Lord sa Kanya. Ganon ang nangyayari kapag ine-exalt natin si Lord. Na lumalaki yung vessel mo, di ba? To the point na dumadami rin yung lalagyan. Lumalaki yung lalagyan ng blessing ni Lord sa'yo. Amen? Sino ang type nung ganon, di ba? Na kung merong blessing ka, di ba? Halimbawa, paulan na ng blessing, uulan ng blessing ngayon. Anong batya ang dadali mo? Ay, hindi lang po batya, swimming pool. Di ba? Drum. Mga ganon. Di ba? May magdadala ba ng baso lang sa inyo? Di ba? Lahat yan. Di ba? Talaga namang magdadala ka. And ganon na nangyayari every time we worship the Lord. Lumalaki ang lalagyan natin. Si pastor mo naman, ang nakita niyang vision, di ba? Habang nagpe-praise tayo, parang nagiging ganyan. Parang nagiging lalagyan daw tayo, di ba? Tapos sinasalinan daw ni Lord. Kaya nga, sabi dyan, it creates room for God. It dispels the unnecessary things in life. Kaya pansinin nyo, pag nag-worship ka kay Lord, tanggal ang lahat ng mga bagay na hindi para sa'yo. Hindi kalooban ni Lord. Kaya dapat magdesisyon ka. Ngayong gabi na to, mag-worship ako. Ngayong gabi na to, magpe-praise ako kay Lord para tanggal ang lahat ng mga bagay na hindi galing sa Diyos. Tanggal ang mga takot, tanggal ang mga worry, tanggal ang mga sakit, tanggal ang mga sama ng loob. Kasi nag-decide ka na i-exalt si Lord. Amen? Amen. Diba? Kaya dapat ganun tayo. Laging pag-prayer meeting, pag-service, desisyon na i-exalt si Lord. Hindi yung, dadaan lang ako sa church, mamaya uwi na ako. Na parang walang nangyari sa'yo. Kailangan may nangyayari. Amen? Amen. Okay? Kaya sabi nga, what are you worshiping?
Sabi nga dito, ano daw ang wino-worship natin? Pero alam nyo, si David, ito ang sagot niya. I will not set anything godless before my eyes. Ibig sabihin, ayaw niya na maglagay sa kanyang mga mata na hindi naman makadiyos. Kaya dapat, ganun din po tayo, di ba? So, yan yung letter B, o pangalawa. Pangatlo, be available in service. How to develop a heart for God? Be available in service. Sabi nyo nga, available. Sabi mo sa katabi mo, available. Ito ang napakaganda. Di ba? Sabi ng Acts 13:22, sabi dyan, no, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will carry out all my will. Who will carry out all my will. Ibig sabihin, gagawin ang lahat ng kalooban ko. Di ba? And nakakatuwa sa kanya kasi si David, namuhay siya na laging paglilingkod yung iniisip niya patungkol sa Panginoon. Si David yung hindi napapagod, hindi humihinto sa paglilingkod kay Lord. Kung makikichismis nga daw tayo patungkol sa buhay ni David, parang ganito daw ang makikita natin, no? Na every morning, next natin, si David, nagre-report siya dun sa master niya. Reporting for duty, sir. What are my orders today, sir? Di ba? Ganon si David palagi. Di ba? Araw-araw, every morning, tinatanong niya yan si Lord. Kaya tayo, ganun din, araw-araw tanongin natin si Lord. Di ba? Monday, Lord, anong pinapagawa mo sa akin ngayon? Linisin mo yung motor mo nang gigitata na. Sige, Lord. Di ba? Kaya kahit yung mga simpleng ganon, ako laging yung langgam sa likod, isprayan mo, napakarami na. Di ba? Di ba? Ang Tuesday, Lord, saan gusto mong bisitahin ko? O bisitahin mo to. Na ng ulo. Joke lang. Diba? Kaya, sige Lord, ganyan. Diba? Kaya may mga, dapat tinatanong natin. Diba? Lord, pupunta ako sa campus ngayon. Sinong shesherang ko? O punta mo yung Copernicus. Diba? Curtius, ganyan. Bohr, punta mo lahat. Diba? Kumbaga, kaya, yun nga, kumbaga, pag ganun tayo, alam nyo, hindi ka matetenga. Hindi ka magiging stagnant. Dapat araw-araw, tinatanong mo si Lord. Kasi araw-araw naman, nangungusap siya. Ang tanong lang, nakikinig ka ba? Diba? Kaya sabi nga dito, si David daw, diba, ay wholeheartedly serve his master. Sabi nga, through thick and thin, through easy times and difficult times, God could count on David. Diba? Nakakatuwa yun na si David talaga mapapagkatiwalaan ni Lord. At ito pa yung verse ng Acts 13:36. Tingnan niyo. For David, after serving his own generation in God's plan, fell asleep. Di ba? Ang ibig sabihin niyan, nung natapos na niyang paglingkuran ang Diyos at ang kanyang henerasyon, doon na siya namatay. Di ba? So, dapat ganun din tayo, no? Sa paglilingkod kay Lord, walang retirement. Hindi yung, pastor, kasi may asawa na ako, hindi na ako pwede dyan. Di ba? Pastor, may anak na ako, hindi na ako pwede dyan. Di ba? Pastor, kasi 40 na ako, hindi na ako pwede dyan. Diba? Minsan may mga ganun tayo, ako rin, may mga, parang nung una, diba, naisip ko yan, ba yan, yung edad ko, pang Jesus is the rock pa ba? Diba? Pero wala, iniisip ko dahil kay Lord, walang retirement, wala rin retirement sa Jesus is the rock. Pag gaganon-ganon ka pa rin, diba? Pag, may uso na naman ngayon, bambalela, di nakikibambalela ka rin. Diba? Talagang hindi yung, kasi may ganyan akong na-meet. Yung tayo, di ba? Nag-joint fellowship. Yung sabi namin, ito yung line-up, mga action song. Pastora, yung mag-action song, di ba? Yung parang adult na ako, di ba? Parang dahil nag-adult ka lang, ayaw mo na ng action song. Kung totoosin, yun nga ang malalalim, di ba? Di ba? Tinong, magsasabi, malalim talaga pag kids song. Di ba? Kung ano pa nga yung kids song, mga children song, di ba? Mga Sunday school song, yun pa malalalim. Jesus is the rock and He rolls my blues away. Diba? Yung mga, and His banner over me is love. The one way to peace is the power of the cross. His banner. Diba? Kaya walang retirement kapag, action. Kapag kanta kay Lord, kanta. Pag sinabi palakpak, palakpak. Amen? Di ba walang yung corny? Di ba? Pag sinabing kamayan, kamayan. Di
Di ba minsan, alam niyo sa welcome remarks, napapansin ko rin yun eh. Yung parang dahil ang tagal mo na kay Lord, welcome remarks mo. Welcome remarks na naman. Sa ulo ko na yan. Di ba? Ayan na. AJ na naman. Asigap na. Di ba? Walang retirement sa ganon. Amen? Kamayan mo rin. O kaya, baguhin mo naman. Instead na kamay, kurot naman. Ay, garagap. Para bago. Di ba? Tapikin mo naman. O, yakapin mo naman ngayon. Bigyan mo ng regalo. Naintindihan? Kayo lang nagpapaboring ng sarili nyo eh. Sa buhay. Kaya minsan, naboboring kayo sa buhay nyo. Kayo rin ang may kasalanan. Binoboring nyo sarili nyo. Kung gusto nyo bago, di bago. O sa mga nagwe-welcome remarks naman ng MC dito, mag-search kayo ng mga pang-challenge nyo. Hindi lagi, mag-api. Paulit-ulit, ulit-ulit. Di ba? Parang gusto nyo, may, something new, di mag-search. Amen? Di ba? Lagi na lang, O sa mga song leader, let's worship the Lord. Di ba? Gusto mong bago, di mag-search ka. Di ba? Taas po natin yung kamay. Alam na namin yan. Oy, talagang tataas namin kamay namin. Parang di ba? Minsan mga ganun yung parang ikaw aangal ka. Wala nang bago nangyayari sa buhay ko. Ikaw rin eh. Kasalanan mo rin. Kasalanan mo rin eh. Di ba? Hindi ka nag-aano ng bago. Amen? O sabi mo sa katabi mo, baguhin mo sarili mo. Di ba? O kung na rin naboboring ka na na mag-pray ng nakalood, maglakad-lakad ka naman. Di ba? Mag-prayer walk ka. Intindihan? Boring naman, di ba? Pag kunwari prayer marathon, wala na bang bago? Lagi na lang ba kaming ganito? Maglakad-lakad ka dyan. Naintindihan? Habang nag-prayer marathon ka. O pag-pray mo pag-pray mo si pastor, lapitan mo si Pastora Mary. Pag-pray mo, amen? Naintindihan nyo? Kaya dito, walang retirement. Si David hindi siya na-boring sa Diyos kahit kailan. Di ba? Kasi laging bago, laging maayos yung mga niya. Nanermo na. Di ba mga, amen? Kaya yan yung sinasabi dyan. And sabi nga, ayan, he completed the task God had assigned him and then he died. Di ba? Kaya dapat ganun tayo. Yung matatapos tayo sa mundong ito na satisfied. Okay? Na natapos natin ang mga pinapagawa ni Lord sa atin. Yung nag-to God be the glory ka, tapos, ganun na. Diba? At least na abutan mo yung to God be the glory. Diba? And sabi nga, the antidote for sloth is service. Diba? Sloth dries up the heart. Ang katamaran, pinapatuyo niya ang puso. Pero service opens a floodgate of life-giving resources to bring energy and power to one's heart and devotion to God. Kaya alam niyo, ang pansin ko, dito pa lang sa church natin wag na tayong lumayo. Sino ang talagang energetic na mga Christian? Sino ang mga on fire na mga Christian? Di ba? Yung go ng go. Yung punta ng punta sa labas. Di ba? Pag campus sila. Pag may outreach din. Di ba? O sino naman yung madalas na problema? Parang feeling niya, dry na dry siya. Yung wala nang ginagawa. Yung akala niya, panay pagod na lang inintindi niya nga. Di ba? Yung ayaw niya nang maglingkod sa kapwa. Di ba? Pero yung talagang tuwing Sabado, parang, di ba, pahinga na sana, pero mag-outreach pa. Yan ang talagang energetic na energetic. Full of enthusiasm. Amen? Di ba? Yung talagang ginagawa ang lahat para makapaglingkod kay Lord. Hindi yung na lang ng pagod, na biktima na lang at na-down na lang ng pagod. Diba? Yung talagang gumagawa ng paraan. Tinatanong si Lord, ano kayang pwedeng maipaglingkod ko? Diba? Amen? Amen. Ganun yun. Kasi, ayan kaya nga ito, tingnan nyo, may kwento dito. Si Jack Sanford, meron siyang kinuwento tungkol sa pamilya nila. Ang pamilya kasi nila ay meron silang well na sarili, social. Pag may well ka noon, mayaman ka. Diba? Parang si Isaac, diba? May well sila noon. Ngayon, makikita niyo yan sa New Hampshire or Hampshire. Ayan. And alam niyo, kapag umiinom sila galing sa well na yan, ang sarap-sarap ng tubig talaga. Ang sabi nila dito, cold, pure, tsaka napaka-refreshing. And alam niyo, hindi daw siya nadadry, yung well na yan, o yung balon na yan. Kahit nga daw mag-summer droughts pa. Kahit mag-summer, hindi daw na tutuyo. Ngayon, dumating yung time na sila ay parang minodernize nila
yung lugar, yung bahay nila, yung dating kerosene lamps, alam nyo yon, yung mga lampara na digas, pinaltan na nila ng mga electricity, yung the electricity. Tapos yung kanilang tubig, ginawa nila na dehos na, tsaka yung mga tubo-tubo. Naggripo-gripo na sila. Ngayon, ang ginawa ng pamilya, tinakluban na lang itong well. Tapos, parang inisip nilang, reserve na lang kung sakaling mawala ng tubig. Pero alam nyo ba, itong kasing sinabi ko, si Sanford, parang nakaramdam siya ng nostalgic, parang gusto niyang balikan ng nakaraan. Kaya ang ginawa niya, binisita niya itong old well. And in his surprise, ito, paki-next natin, pagka tingin niya dun sa well, tuyot na, wala ng tubig. Ngayon, nagtanong-tanong siya, bakit daw ganun kaya ang nangyari? And he learned that the kind of well was fed by hundreds of tiny underground rivulets. Pag sinabing rivulets, stream yon na maliliit na pumupuno dun sa well na yan. Na sa tuwing may nagdodraw ng water from that well, mas lalong nadadagdagan yung tubig na nasa well because of those rivulets. Ayan. Pero dahil hindi na nga sila nagdodraw from that well, ano nangyari? Yung mga rivulets na yun ay natakpan o tumigas na, kaya naman hindi na nasupplyan ng tubig yung well na yun. O ngayon, ano ibig sabihin ng illustration na yan? Our heart is much like that well. It dries up inside if the living water of God does not flow in. Sabi what makes the heart dry is not the absence of God's Spirit. Kasi may Spirit naman talaga yan but disuse. Pag hindi na ginagamit yung puso na yan o hindi na nagsaserve, di ba? Diyan na nadadry yan. Kaya unless we go often and regularly to the well, unless we give of ourselves in service, we will become dry and hollow. Kaya ang prayer ko sa bawat isa sa atin, maglingkod tayo ng maglingkod. Huwag tayong magsasawak sa kakalingkod. Di ba? Umisip tayo ng mga paraan para makapaglingkod. Yan ang nakaraan, praise God, di ba? Nabuhay ulit yung outreach sa Magdaong. May nagpaalam sa akin, Pastor, mag-outreach ulit kami doon. Nakakatuwa, di ba? Kapag may nare-revive na ganun. Nalulungkot nga tayo pag nababawasan Di ba? And gusto ko nga, sana, bawat isa sa atin, magtanong sa Panginoon, Lord, anong maipaglilingkod ko sa'yo? Okay? So, yun po yun. And sabi nga, it has been said that God wants our availability before He wants our ability. The truth is He wants both. But the fact remains that He cannot use our ability unless we have made ourselves available to Him. Kaya ang tanong dyan, have you made yourself available to God? Are you reporting for duty? And do you want to be used by God? Yan. So, alam nyo na ang sagot. Okay? And pang-apat, be repentant of sins. How to develop a heart for God? Dapat po, may repentant heart tayo sa ating mga kasalanan. And alam nyo, ang Bible, napakagandang libro niya. Bakit? Kasi hindi po siya bias. Bakit? Kasi ang Bible, sinasabi niya ang kasalanan talaga ng isang individual. Hindi niya kinover up yung kasalanan ni David, di ba? Yung mali ni David. And hindi exempted doon si David. Sabi nga, David is no exception. Kahit yung adultery niya with Bathsheba and yung murder niya kay Uriah, sinabi ng Bible. Pero ito ang napakaganda. Sabi nga dyan, David was a great sinner, but he also a great, next natin, wala ba dyan? Yan. Sabi nga, I have sinned against the Lord. Sabi, but he was also a great repenter. Great sinner siya, pero great repenter din siya. Sabi nga ng 2 Samuel 12:13, I have sinned against the Lord. And yung Psalm 51, mababasa natin, di ba? Na ang Psalm 51 ay dedicated para sa pagko-confess ng kasalanan. Doon yung makikita na si David ay nagrepent talaga sa Panginoon. Ngayon, ito, makinig kayo maigi. Ito ang lesson natin dyan. From David's life, I learned that one does not have to be perfect to have a heart for God. Ayan, good news sa atin yan, di ba? Na ang isang tao pala, hindi niya kailangang maging perfect para magkaroon siya ng puso na para sa Diyos. Good news, di ba? Sabi dyan, one can be a sinner and still be devoted to God.
One can experience a dreaded past, di ba? And still be used of God. Amen? Sabi, we are going to sin. That is fact. Yan ang katotohanan sa buhay. And that sin separates us from God. It stains and hardens our heart, but the great antidote is repentance. Oo, nadudumihan tayo ng kasalanan, pero para masolusyonan yon, repentance ang kailangan. Sabi, repentance occurs by not just feeling sorry for sin, but when we turn away from sin. One cannot repent and keep on sinning. Kaya yan yung, di ba, lesson na hindi pwede yung ganon, yung magre-repent ka pero tuloy ka pa rin sa kasalanan. Sabi, renunciation of sin has to occur. So, kailangan iwan mo yan. Kaya ngayon, hindi ko na kailangan pang tanungin yung bawat isa, di ba? Kasi alam naman natin, lahat tayo makasalanan. Pero ang tanong dito, are you turning away from your sin? Di ba? Are you repenting of your known sin? Nagre-repent ka ba sa mga kasalanan mong yon? Kasi yun ang susi para magkaroon tayo ng heart for God. Kaya kagaya ng Psalm 51, ipag-pray natin sa Panginoon, di ba? God, create in me a clean heart. Create a clean heart for me and renew a steadfast spirit within me. He wanted a heart that was clean before God, and this represents an individual who devotes their life to God. And last na lang, ito rin, how to develop a heart for God, be trusting in a Savior. Sabihin nyo nga, tiwala. Ito nakakatuwa to. Bakit? Kasi si David pala, na-experience niya rin yung constant stress. Si David talaga hindi rin nilubayan pala ng stress. Sino dito stress? Sino dito problemado? Alam nyo, maliit pa lang pala daw yan. Kasi kung meron daw, pwedeng maging stress daw, si David yon. Kasi nung bata pa lang siya, di ba, hinahanap na siya ni Saul para patayin. Di ba? Tapos, naging king pa siya ng isang bansa na maraming mga nangyaring digmaan, maraming kalaban na higante, meron pa siyang kinaharap na mga national problem, famine, only to name a few. Tapos alam nyo ba, yung family problem ni David is were horrendous. Diba? Sibling rivalry, kaya naman yung pag-aaway-away daw natin, diba, na magkakapatid sa bahay, sabi, look petty compared to the soap opera of David's family. Diba? Na kung kayo sa bahay nyo, may mga nag-aaway-away na magkakapatid, tas para sa inyo, ikinaka-stress nyo yon. Wala ka daw kay David kasi mala soap opera yung kay David, diba? Na yung anak niya nagpapatayan na. Diba? Kaya sabi nga dito, this guy was a potential psychiatric patient. Kung totoosin nga, pwedeng maging, sa mental na, diba, si David. Pero hindi nangyari yon sa kanya. Okay, bakit? Mamaya, malalaman nyo. Sabi dyan, stress breaks even the sturdiest of hearts. Kahit yung mga matitigas pa o matatag na puso. At ang antidote ni David is, trusting in a living God. Diba? Kasi ganun man yung mga naranasan niya, pero si David, mahilig siyang magtiwala sa Diyos. Kaya ganun din tayo. Sabi nga, this was the controlling factor in his life. And in fact, sa 2 Samuel 22, 1-4, ano yung na-compose na song ni David? Ito, matutuwa kayo dito kasi panay names of God. Sabi ni David, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God, my mountain where I seek refuge. My shield, the horn of my salvation, my stronghold, my refuge, and my Savior. You saved me from violence. I called to the Lord who is worthy of praise, and I was saved from my enemies. Kaya sabi nga dyan, David's basic philosophy for dealing with the problems and frustrations of life stated, I pray, I trust, and I keep moving. Sauluhin nyo nga yan. 1, 2, 3, go. I pray, I trust, I keep moving. Ayan ang basic philosophy ni David. Na kapag may problema siya, I pray, I trust, and I keep moving. Ngayong gabi na to, ang gagawin natin, we pray, we trust, di ba? And we will keep moving. Amen? Kasi kung hindi, kung magpapalugmo ka lang sa stress, baka maging psychiatric patient ka. Di ba? In Jesus' name. Di ba? Pero I decree and declare, we have the mind of Christ. Bakit? Kasi nga, alam natin, nagtitiwala tayo sa Diyos. Kaya nga yung kay Elizabeth Cheney, na overheard in Orchard, di ba? May
usap na sparrow tsaka robin. Sabi, said the robin to the sparrow, I should really like to know why these anxious human beings rush about and worry so. Said the sparrow to the robin, friend, I think that it must be that they have no heavenly Father such as cares for you and me. Di ba? Na nagtataka daw yung robin tuloy tsaka sparrow, ba't alala kaya ng alala tong mga tao na to? Di ba? Sabi nung isa, friend, baka sila kasi wala silang tatay, di ba, na makalangit, na nagkikare sa kanila. Pero totoo ba yon? Hindi. Di ba? Kasi sabi nga ni Jesus, mas mahalaga pa kayo kaysa sa mga ibon. Di ba? Kaya kung mahalaga tayo sa mga ibon, mas mahalaga tayo. So, alam natin, di ba, na everything will be all right. Everything will be fine, di ba? Kayang-kaya ng Panginoon lahat ng yan. Kaya in our conclusion, what about you? Kamusta ka naman? How do you stand the test of life's battles? Na-i-stress ka ba? Do you get stressed out or trust in God? Nagtitiwala ka pa ba kay Lord? Sabi nga, the battles of life will come. Count on it. Diba? Talagang ano na yon, asahan mo na yon. But use it to bring your heart closer to the Savior. Dapat habang may stress, mas lalo kang napapalapit kay Lord. And sabi nga ni Hudson Taylor, di ba? Sabi ni Hudson Taylor? Sabi, it doesn't matter how great the pressure is. What really matters is where the pressure lies. Whether it comes between you and God or whether it presses you nearer His heart. Kaya kagaya niyan, di ba? Yung mga pressure natin, iwan natin sa paanan ng Diyos. Ibigay natin kay Lord at hayaan mong siya ang magbuhat. Nung Monday, nag-driving lesson ako kay Papa. Tinuruan niya akong mag-drive. Nung una, naninigas yung kamay kong gano'n. Tapos nai-stress ako kasi feeling ko, ako dapat yung magdala ng kotse. Parang pag nai-stress ako pag may kasalubong na. Tapos sabi ko dun sa mga, pag may mga tao na, nape-pressure ako. Sabi ko, uwi na kayo. Parang ayoko may mga dumadaan na mga tao. Pero naisip ko, sa pagdadrive pala, dapat ang isipin mo lang, yun lang. Di ba? Yung paano mo lang i-drive. Huwag mong buhatin yung kotse. Hayaan mong yung kotse yung magbuhat sa'yo. And ganun din tayo, di ba? Na minsan, parang feeling natin, tayo ang may dala ng mundo, tayo ang may dala ng church, tayo ang may dala ng kumpanya, di ba? Ng buong BDO, BPI, Metrobank, at kung ano-ano, di ba? And nalilimutan natin na ang nagdadala pala sa atin ang Diyos. Kaya gaya ni David, para magkaroon tayo ng puso para sa Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Amen. So, yun lang po. Let's pray po. Aming Ama, Diyos na buhay, kami po ngayon ay nagpapasalamat, Lord God, sa oras na ito na makapanalangin kami, Panginoon, ng sama-sama, Panginoon. And gusto namin, Lord God, na maibalik, Panginoon, Lord God, yung mga ugali po namin na nagtitiwala sa iyo. Yung ugali namin, Panginoon, Lord God, na laging dumedepende, Panginoon, Lord God, sa lahat ng mga sinasabi mo, Panginoon, at anuman ang mga gagawin mo. We pray right now, Panginoon, na tulungan mo po kami, Panginoon, na maging active, Lord God, sa pananalangin, Panginoon, Lord God, at sa pagpupurit pa sa salamat sa iyo. At inihiling namin, Panginoon, na alisin mo ang lahat ng mga bagay, Panginoon, Lord God, na humahad lang sa amin para magkaroon kami ng puso, Lord God, ng gaya ng sa iyo, Lord God. Pagpapray namin, Panginoon, Lord God, na pakapuspusin mo kami ngayon, Panginoon, ng iyong banal na spirito. Alisin ang lahat ng mga katamaran, alisin ang lahat ng mga pagkalupaypay, Panginoon. Alisin ang lahat ng mga kaduwagan, Panginoon. Alisin ang lahat ng mga sama ng loob, Panginoon, Lord God. And I pray, Panginoon, Lord God, na magkaroon kami ng puso, Lord God, na dalisay, Lord God. Puso, Panginoon, na maayos. Puso, Panginoon, Lord God, na sa iyo lamang dumedepende, Panginoon, in the name of Jesus. Send revival, Panginoon, in our hearts, Panginoon. Send restoration, Panginoon, in our soul, Lord God. Send peace, Panginoon, Lord God, into our spirit, Lord God, in the name of Jesus. At pinagpe-pray nga po namin, Lord, na anuman ang mga daladala namin, Panginoon, na concern at care, Panginoon, Lord God, sa iyo, ngayon, Panginoon, Lord God, ay maibigay namin sa iyo ng buong buo, Panginoon, Lord God. Make us, Panginoon, Lord God, pure, Panginoon, Lord God, and give us a clean heart, Lord God, in the name of Jesus. At ngayon, Panginoon, sa pag-aawitan po namin, may your name be exalted, Panginoon, and may your name be glorified, Panginoon, sa mga buhay namin, Lord God. Sa iyo po, Lord, yung pinakamataas na purit pa, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.